Tanging ang Pilipinas ang tumulong. Isang 7 taong gulang na batang babae na may malubhang sakit sa puso, hindi maaaring gamutin sa Amerika. Ang gastos sa medical ay lumampas sa 450 milyon, walang epekto ang seguro. Ang ina ay nagpumilit na mag-ipon ng pondo ngunit 100,000 lamang ang nakalap. Mapipilitan ba siyang hayaan na mamatay ang kanyang anak? Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang huling pinili ng ina ay ang malayong Pilipinas. Ang naghihintay sa kanya sa isang banyagang bansa ay ang hindi inaasahang init ng puso at isang himala. Ang kwento ng pag-ibig na lumampas sa hangganan kung saan kumilos ang Pilipinas upang iligtas ang buhay ng isang batang babae ay nagsisimula. Ngayon, ang tag-init sa Texas ay walang awa, napakainit. Sa isang malaking ospital sa labas ng Houston, sa silid konsultasyon numero 3, kahit na may aircon, may butil-butil na pawis sa noo ni Kate Miller. Mahigpit na hawak ng 23 taong gulang ang kamay ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Emma. Ang blonde na buhok ni Emma ay nakatali pa rin sa ponytail na maingat na ginawa ng kanyang ina kaninang umaga, at ang kanyang malalaking asul na mata ay tumitingin sa ina ng may pag-aalala. Ang cardiologist na nakasuot ng puting damit ay maingat na pumipili ng mga salita, paulit-ulit na tinitingnan ang makapal na chart ng pasyente. Maraming pahina ng resulta ng pagsusuri ang nakakalat sa mesa. Electrocardiogram, chest x-ray, echocardiogram, MRI. Naroon ang lahat ng record ng pagsusuri sa nakaraang 3 buwan. Ginang Miller, sa wakas ay nagsalita ang doktor. Kailangan nating pag-usapan ang kalagayan ng puso ni Emma. Bumilis ang tibok ng puso ni Kate. Ang mga sintomas na napansin niya mula ng 5 taong gulang si Emma, mabilis mapagod, paminsan-minsang hirap sa paghinga, at maputlang kutis, ay sa simulay inakala niyang pansamantalang epekto lang ng paglaki. Ngunit hindi gumaling ang mga sintomas. Bagkus, lumala pa. Ito ay dilated cardiomyopathy. Ang boses ng doktor ay tila nagmumula sa malayo. Ang kalamnan ng puso ay manipis at lumuwag. Hindi na ito makapagbomba ng sapat na dugo. Sa kaso ni Emma, malala na ang pag-usad nito. Tiningnan ni Kate ang kanyang anak. Hindi tila lubusang nauunawaan ni Emma ang mga salita ng doktor, ngunit tila nararamdaman niya sa ekspresyon ng kanyang ina na may malubhang nangyayari. Ano ang lunas? Nanginginig ang boses ni Kate. Bumuntong hininga ng malalim ang doktor. Maaaring kontrolin ng gamot ang mga sintomas sa ilang antas, ngunit hindi ito ang pangunahing solusyon. Dahil sa edad ni Emma at sa antas ng pag-usad ng kanyang kondisyon, kailangan niya ng heart transplant. Heart transplant. Ang salitang iyon ay umalingamngaw ng paulit-ulit sa isip ni Kate. Kailangan ng kanyang 7 taong gulang na anak ng bagong puso. Kailangan din nating isaalang-alang ang paglalagay ng ventricular assist device bilang pansamantalang tulay habang naghihintay ng transplant. Ngunit ito ay pansamantala lamang habang naghihintay ng transplant. Paglabas sa silid konsultasyon, naupo si Kate sa isang bench sa pasilyo. Si Emma ay nasa tabi niya, ang maliit na kamay ay nakahawak sa kamay ng kanyang ina. "Mama, okay lang po ba ako?" Mahina ang boses ni Emma. Niyakap ni Kate ang kanyang anak. "Oo anak, poprotektahan ka ni Mama. Hinding-hindi ka iiwan." Ngunit sa loob niya, ang takot ay bumalot. Simula nang maghiwalay sila 3 taon na ang nakalipas, mag-isa niyang pinalaki ang anak. Ang suporta mula sa dating asawa, si Mark, ay natigil at wala na siyang kontak dito. Dati siyang guro sa elementarya, ngunit habang dumarami ang check-up ni Emma, lalo siyang lumiban hanggang sa nawalan siya ng trabaho. Ngayon, nagtatrabaho lang siya part-time sa isang supermarket. Sapat lang ang kanyang buwanang kita para mabuhay at halos wala siyang ipon. Pagkatapos ng ilang linggo, nagpumilit si Kate na mangalap ng impormasyon, ang gastos sa heart transplant, ang saklaw ng seguro, at ang listahan ng naghihintay ng donor. Habang naghahanap siya, lalo siyang nawawalan ng pag-asa. Ang gastos para sa operasyon ng heart transplant sa Amerika ay lumalampas sa 1.1 milyon higit sa 21 milyon. Ang seguro ni Kate ay may pinakamababang saklaw lamang. Ang malaking bahagi ng mataas na gastos sa operasyon ay siya ang magbabayad. Ang mas malubhang problema
ay ang haba ng listahan ng naghihintay ng donor. Ang kakulangan sa donor ng puso para sa bata ay talamak at daan-daang bata ang naghihintay ng transplant. Ang average na oras ng paghihintay ay higit sa 1 taon. Sa panahong iyon, maraming bata ang namamatay. Dahil sa kalagayan ni Emma, kailangan niya ng transplant sa lalong madaling panahon, mahigpit ang mukha ng doktor. Ngunit sa totoo lang, hindi natin makontrol ang tagal ng paghahanap ng donor. Nagtanong din si Kate ng detalyado tungkol sa VAD. Ito ay isang medical device na tumutulong sa paggana ng puso habang naghihintay ng transplant. Ngunit ang mismong aparato ay mahal at ang operasyon para ilagay ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Kahit na may sinasagot ang siguro, kailangan pa rin ng sariling bayad na ilang daang libong piso at 3,000 lang ang nasa bank account ni Kate. Ang pera na nakuha niya sa paghihiwalay ay naubos na rin sa gastusin sa medisina at pamumuhay ni Emma. Isang araw, tinawagan ni Kate ang kanyang kaibigan na si Sarah. Si Sarah ay nagtatrabaho bilang nurse at may kaalaman sa medical system. Sa totoo lang, Kate, ang boses ni Sarah ay puno ng pakikiramay. Sa bansang ito, kung wala kang pera, hindi ka matutulungan. Iyan ang katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Kate. Ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa pera. Kahit gaano pa kamahal ng isang ina ang kanyang anak, at kahit gaano pa kagustuhang mabuhay ng kanyang anak, kung wala siyang pera, hindi siya magagamot. Bakit hindi mo subukan ng crowdfunding? Mungkahi ni Sarah. Maraming tao ang nakakakuha ng donasyon para sa medical expenses sa GoFundMe. Kinabukasan, gumawa si Kate ng pahina sa GoFundMe. Nag-upload siya ng larawan ni Emma, ipinaliwanag ang kondisyon, at nagtakda ng target na halaga 500,000. Ito ang pinakamababang halaga upang mabayaran ang VAD implantation at ang sariling bayad para sa transplant na operasyon. Humingi siya ng shares sa social media at nagpadala ng email sa mga kaibigan at kakilala. Sa unang ilang araw, unti-unting nakakolekta ng donasyon. Mga dating kasamahan, estudyante at kapitbahay, maraming tao ang tumulong sa abot ng kanilang makakaya, 10, 10, 20. Ngunit pagkatapos ng isang linggo, 11 pa lang ang nakalap, malayo ito sa target. Ang takbo ng donasyon ay bumababa araw-araw, limitado ang kabutihan ng mga tao. Bilang huling pagtatangka, nagpasya si Kate na makipag-ugnayan sa dating asawa, si Mark. Nagbago ang numero ng telepono nito, ngunit nakakuha siya ng contact sa pamamagitan ng isang magkaibigan. Ang tawag ay nasagot sa ikatlong ring. Anong kailangan mo? Malamig ang boses ni Mark. Tungkol ito kay Emma, anak natin. Sinikap ni Kate na ipaliwanag ang sitwasyon, ang sakit sa puso, ang pangangailangan ng transplant, ang kakulangan ng pera. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, sinabi ni Mark, "Wala akong kinalaman diyan. Ikaw ang nakipaghiwalay, hindi ba? Pero anak mo rin si Emma. Nakasalalay ang buhay niya. May bago akong pamilya. May bago akong buhay. Wala akong oras para makialam sa nakaraan. Pakiusap, Mark. Kahit kaunti lang. Tulungan mo si Emma." "Kate, makinig ka. Hindi rin ako nakakaluwag. Kulang na kulang ako para sa sarili kong buhay. Pasensya na, hindi ako makakatulong." Namatay ang tawag. Nanatili si Kate na nakatayo, mahigpit na hawak ang telepono. Wala siyang luha, tanging kawalan ang bumabalot sa kanyang puso. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Emma, mag-isa si Kate na nakaupo sa madilim na sala. Tinitingnan niya ang mapayapang mukha ng kanyang anak. Ang maliit na katawan ay humihinga ng regular. Ang puso niya ay nagtatrabaho pa rin ng husto. Ngunit hanggang kailan kaya ito tatagal? Nawalan ng lakas si Kate dahil sa kanyang kawalang kakayahan. Bilang isang ina na dapat magprotekta sa kanyang anak, wala siyang magawa. Mayroong magagandang medical technology sa bansang ito. May paraan upang iligtas si Emma, ngunit ang pader ng pera ang humahadlang dito. 2:00 ng madaling araw, hindi makatulog, kinuha niya ang kanyang smartphone. Habang nagbabrowse sa social media, napansin niya ang isang post. Ito ay isang artikulo tungkol sa healthcare system ng Pilipinas. Ang pambansang sistema ng kalusugan na nagbibigay ng pantay na access sa medikal na serbisyo, ang high-cost medical expenses na sistema kung saan may limit ang sariling bayad. At ang katotohanan,
na ang cardiac surgery sa Pilipinas ay world class. Paulit-ulit niyang binasa ang artikulo, nag-imbestiga pa siya, at nalaman niyang sa Pilipinas, hindi lang transplant ang ginagawa, kundi cutting-edge na paggamot na pinagsasama ang VAD at regenerative medicine. May mga kaso kung saan gumaling ang heart function nang hindi na naghihintay ng transplant. Ngunit sa susunod na sandali, ibinalik siya sa katotohanan. Kung ang dayuhan ay magpapagamot sa Pilipinas, hindi saklaw ng seguro, kailangan niyang magpagamot bilang medical tourism o sa ilalim ng charity. Gayunpaman, mas may pag-asa ito kaysa maghintay ng transplant sa Amerika. Isang maliit na ilaw ang sumindi sa puso ni Kate. Pilipinas, isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Ngunit ngayon, iyon lang ang nakikita niyang pag-asa. Kinabukasan, nagdesisyon si Kate. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang ipon at hihiramin ang limit ng kanyang credit card upang bumili ng tiket sa eroplano papuntang Pilipinas. Hihiram siya sa lahat ng makakaibigan niya. Isusugal niya ang lahat upang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Sinabi niya kay Emma, "Emma, pupunta tayo sa Pilipinas." "Pilipinas? Bakit? Baka may doktor doon na kayang magpagaling sa iyo." Sumigla ang mga mata ni Emma. "Talaga? Magaling na ako?" "Oo, tiyak yan." Ngumiti si Kate. Sa loob niya, may pangamba, ngunit kailangan niyang ipakita ang pag-asa sa harap ng kanyang anak. Pagkatapos noon, isang linggo si Kate na abala sa paghahanda, passport application, pagbili ng tiket, pagpapadala ng email sa mga ospital sa Pilipinas. Nakahanap siya ng isang medical coordinator na nagsasalita ng Ingles at ipinaliwanag ang sitwasyon. Isinalin at ipinadala niya ang lahat ng medical records ni Emma. Ang kaibigan niyang si Sarah ang huling bumisita sa kanila bago sila umalis. "Pupunta talaga kayo? Sa isang bansa na iba ang wika at kultura?" "Wala na akong ibang pagpipilian, Sarah," mahinahong sagot ni Kate. "Kung mananatili ako rito, maghihintay lang ako na makapag-ipon ng pera. Hindi ko alam kung kakayanin pa ng puso ni Emma hanggang noon. Sa Pilipinas, kahit papaano, baka may magawa kami." Nang bisperas ng pag-alis, nakaupo si Kate at Emma sa sofa sa sala. Si Emma ay nakabaluktot sa kandungan ng kanyang ina. "Mama, takot ako," mahinang sabi ni Emma. "Anong kinakatakutan mo?" "Ang eroplano. At ang hindi ko alam na lugar." Haplos ni Kate ang buhok ng kanyang anak. "Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka ni Mama sa lahat ng oras. At tiyak na mababait ang mga Pilipino." "Talaga? Magaling na ako?" "Oo, sigurado yan," matatag na sagot ni Kate. "Marami ka pang gustong gawin, hindi ba? Makipaglaro sa mga kaibigan, pumasok sa paaralan, at may gusto kang trabaho paglaki mo, hindi ba?" Tumango si Emma. "Gusto ko pong maging doktor. Gusto kong tumulong sa ibang tao tulad ni Mama." Naluluha si Kate sa mga salitang iyon. "Ang ganda ng pangarap mo. Matutupad mo yan." Kinabukasan, umalis sila ng bahay, dala lamang ang 2 maliliit na maleta. Ang kapitbahay nilang, si Ginang Johnson, ay naghatid sa kanila. "Ipinagdarasal ko kayo. Tiyak na may magandang resulta na naghihintay sa inyo." Habang nasa taxi papuntang airport, tinitigan ni Kate ang labas ng bintana, ang bayan na kinalakhan niya. Ngunit ngayon, kailangan niyang umalis dito para iligtas ang kanyang anak. Sa check-in counter, nagtanong ang staff habang tinitingnan ang passport. "Pumunta ba kayo sa Pilipinas para sa bakasyon?" Nag-aalangan si Kate, ngunit sumagot, "Hindi, para sa medikal na paggamot." Ang staff ay nagpakita ng pakikiramay. "Ingat po. Ipinagdarasal ko po ang magandang resulta." Habang naghihintay sa boarding gate, tinitingnan ni Emma ang mga eroplanong nakahanay sa labas ng bintana. "Mama, iyan ba ang eroplano natin?" "Oo. Sa eroplanong yan, tatawid tayo sa Pasipiko papuntang Pilipinas." "Malayo po ba?" "Napakalayo. Mga 13 oras siguro." Medyo nag-alala si Emma, ngunit agad itong napalitan ng kuryosidad. Gumaan ang pakiramdam ni Kate sa pagiging inosente ng bata. Umihip ang announcement para sa boarding. Hinawakan ni Kate ang kamay ni Emma at tumayo. Naglakad silang dalawa papunta sa eroplano, paulit-ulit na nagdarasal sa kanyang puso na sana ang paglalakbay na ito ay mapuno ng pag-asa at maging paglalakbay na magliligtas sa buhay ng kanyang anak.
Ang 72 oras bago ang pag-alis ay parang bagyo. Si Kate ay walang tigil sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa medical system ng Pilipinas. Hanggang hating gabi, nakaupo siya sa harap ng computer, binubuksan ang sunod-sunod na website ng mga institusyon ng medisina. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng pag-asa, binabago ang mga search word, cardiology, pediatrics, record ng pagtanggap ng banyagang pasyente. Nakarating siya sa site ng isang medical coordinator 3 araw bago ang pag-alis. Isinulat niya ang sitwasyon ni Emma sa inquiry form, pangalan ng sakit, pag-usad ng sintomas, kasaysayan ng paggamot lahat ay isinulat niya ng walang inililihim. Sa sandaling pinindot niya ang send button, huminga ng malalim si Kate. Ang tugon ay nakakagulat na mabilis. Pagkatapos lamang ng 6 na oras, dumating ang email mula sa isang nagngangalang Maria Maring Cruz. Nagtatrabaho siya bilang medical interpreter sa Sentro ng Pag-asa at Puso sa Maynila at specialty niya ang pagsuporta sa mga banyagang pasyente. May init ang email. Nakasulat doon na nauunawaan niya ang sitwasyon ni Emma, na gusto niyang tumulong hanggat maaari at aayusin niya agad ang consultation pagdating nila. Sumulat si Kate ng tugon na may luha. Mga salita ng pasasalamat, ang kanilang estimated time of arrival, at sa huli, ang kanyang matapat na damdamin. Halos wala na po akong pera, pero gusto ko pong iligtas ang anak ko. Mabilis na dumating muli ang tugon ni Mairing. Magpakonsulta muna tayo. Pagkatapos na natin problemahin ang tungkol sa pera, may sistema kami sa Pilipinas na susuporta sa inyo. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kate ang tunay na pag-asa, may nagmamalasakit sa kanila. May taong hindi pa niya nakikita, sa malayong bansa, ang nag-aalok ng tulong. Dumating sila sa Ninoy Aquino International Airport ng 3:00 ng hapon, oras sa Pilipinas. Ang 300 oras na flight ay napakahirap para kay Emma. Ang kanyang maliit na katawan ay ubos sa pagod at ang kulay ng kanyang kutis ay mas maputla pa kaysa bago sumakay sa eroplano. Ilang beses siyang nahirapan sa paghinga habang nasa eroplano at bawat beses ay masikip ang dibdib ni Kate. Sa immigration booth, nagtanong ang officer habang tinitingnan ang passport. Para saan ang pagbisita? Para po sa paggamot ng aking anak. Sandaling tumingin ang officer kay Emma. Pagkatapos ay tahimik niyang inilagay ang stamp sa passport at ibinalik ito. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng pakikiramay. Paglabas nila sa arrival lobby, nabigla sila sa dami ng tao. Kahit saan sila tumingin, puro Pilipino. Hindi niya mabasa ang mga karatula. Hindi niya naiintindihan ang announcement. Dinala si Kate ng pag-aalala. Talaga bang maililigtas ko ang anak ko rito? Ginang Miller? Lumingon siya at nakita niya ang isang batang babae na nakatayo, nakasuot ng itim na buhok. May hawak siyang board na nakasulat ang Kate Emma Miller. Maring? Tanong ni Kate. Ang babae ay ngumiti ng buong ningning. Ako nga, welcome sa Pilipinas. Napagod kayo sa mahabang biyahe. Si Maria Maring Cruz ay tulad ng inaasahan ni Kate mula sa kanilang email, isang taong may init. Ang babaeng tila nasa late 20s ay yumuko hanggang sa eye level ni Emma at magiliw na nagsalita. Emma, hello. Napagod ka, hindi ba? Tumango ng mahina si Emma. Kinuha ni Maring ang isang maliit na stuffed toy mula sa kanyang bag. Ito ay regalo para sa inyo. Welcome sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, lumabas ang ngiti sa mukha ni Emma. Niyakap niya ang stuffed toy at nagsalita ng mahina, salamat po. Ito ba ang una ninyong visit sa Pilipinas? Tanong ni Maring. Opo. Sa unang pagkakataon, sagot ni Kate. Hindi ko inaasahan na sa ganitong paraan kami makakarating dito. Huwag po kayong mag-alala. Ang Sentro ng Pag-asa at Puso ay maraming mahuhusay na doktor. Si Dr. Eduardo Reyes, ang pediatric cardiologist, ay dalubhasa sa larangang ito. Nagaan ang pakiramdam ni Kate nang marinig ang pangalan na iyon. Nag-imbestiga siya online noon at nakita niya ang mga thesis at record ni Dr. Reyes. Pagpapahayag sa mga international conference. Maraming matagumpay na kaso. Mataas na pagpapahalaga mula sa mga pasyente. Baka kaya ng taong ito na iligtas si Emma. Ang kotse ay dumaan sa siyudad at pumasok sa tahimik na bahagi. Pagkatapos ng mga 40 minutong biyahe, nakita nila ang isang malaking ospital.
Isang modernong gusali na may mga puno sa paligid. Pagbaba nila sa kotse sa labas ng ospital, mahigpit na hinawakan ni Emma ang kamay ni Kate. "Mama, takot ako. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng mga tao rito." Niyakap ni Kate ang kanyang anak. Inasikaso ni Maring ang paperwork sa reception at inakay sila sa waiting room ng pediatrics. May ilang bata at kanilang mga magulang na nakaupo sa waiting room. Ang pader ay may pinintahan na maliliwanag na kulay at may mga laruan sa isang sulok. Hindi ito naiiba sa ospital sa Amerika, ngunit mayroong kapayapaan dito. Pagkatapos maghintay ng mga 15 minuto, tinawag ng nurse ang kanilang pangalan. Pagpasok nila sa silid konsultasyon, isang lalaking nakasuot ng puting damit ang tumayo at sumalubong sa kanila. Ang doktor, na tila nasa early 50s, ay may mabait na mata sa likod ng salamin. "Magandang araw. Ako, si Dr. Eduardo Reyes." Magalang na nagbati ang doktor. Habang nagta-translate si Maring, nagpatuloy ang consultation. "Nakita ko po ang lahat ng medical records mula sa Amerika," sabi ni Dr. Reyes kay Kate. "Ang kalagayan ni Emma ay seryoso, pero may magagawa po kami." Bumilis ang tibok ng puso ni Kate. "Talaga po?" "Opo. May track record po kami sa ospital na ito sa paggamot ng dilated cardiomyopathy sa mga bata." Ipinaliwanag ni Dr. Reyes habang ipinapakita ang screen ng computer. Ito ay isang paggamot na nagpapagaling sa heart function sa halip na maghintay ng transplant. Hindi ito matagumpay sa lahat ng kaso, ngunit may sapat itong halaga upang subukan. Pinigilan ni Kate ang mga luhang nagbabanta na umagos. Pag-asa, tunay na pag-asa ang naroon. Gayunpaman, seryosong mukha ni Dr. Reyes, kailangan ng detalyadong pagsusuri. "Magsasagawa kami ng iba't ibang test simula ngayon sa loob ng ilang araw. Pagkatapos makita ang mga resulta, gagawa kami ng pinakamainam na treatment plan." Si Emma ay tahimik na nakikinig sa doktor, nakaupo sa kandungan ng kanyang ina. Yumuko si Dr. Reyes hanggang sa eye level ni Emma at magiliw na nagsalita. "Emma, kaya mo bang maging matapang?" Tumango ng mahina si Emma. "Kaya ko po." Pagkatapos nilang lumabas sa silid konsultasyon, nagtanong si Kate kay Maring, "Talaga bang mapagkakatiwalaan si Dr. Reyes?" Sumagot si Maring nang may kumpiyansa. "Opo, kilala si Dr. Reyes bilang isang doktor na hindi sumusuko. Marami na siyang naligtas na bata at isa rin siyang taong may malasakit sa economic situation ng mga pasyente." Nagaan ang pakiramdam ni Kate sa mga salitang iyon. May taong nakakaunawa sa problema ng pera. Inihatid ni Maring ang dalawa sa business hotel ng ospital. Isang maliit ngunit malinis na silid na may lahat ng kailangan. "Magkita na lang po tayo sa ospital bukas ng umaga," ngiti ni Maring. "Kung mayroon po kayong problema, tawagan lang po ako kahit kailan." Nang gabing iyon, si Emma, dahil sa pagod, ay agad nakatulog sa kama. Tinitigan ni Kate ang mapayapang mukha ng kanyang anak habang inaalala ang buong araw, ang mahabang flight, ang pagdating sa Pilipinas at ang pakikipagtagpo kay Dr. Reyes. Parang panaginip ang lahat. Sa labas ng bintana, nakalatag ang night view ng Maynila. Ang napakaraming ilaw ay kumikislap, nagpapakita na ang siyudad na ito ay gising. Mayroong nagtatrabaho, mayroong nabubuhay, at mayroong umaasa sa isang lugar. Tahimik na umiyak si Kate, ngunit hindi iyon luha ng kawalan ng pag-asa. Luha iyon ng pag-asa. Nandito ang posibilidad na iligtas ang kanyang anak. May mga taong hindi niya kilala sa malayong bansa ang nag-aalok ng tulong. Si Kate ay taos-pusong nagpasalamat sa himalang ito ng pagkikita. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng message sa kaibigan niyang si Sarah. "Ligtas kaming nakarating sa Pilipinas. Magsisimula ang tests bukas. Nakakilala ako ng isang kahanga-hangang doktor, si Dr. Reyes. May nakikita na akong pag-asa." Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang tugon ni Sarah. "Mabuti naman, patuloy akong magdarasal." Pakikumusta si Emma. Inilapag ni Kate ang telepono at muling tiningnan ang mapayapang mukha ng kanyang anak. Gusto niyang protektahan ang ngiti ng batang ito. Gusto niyang protektahan ang kinabukasan ng batang ito. Para doon, handa siyang gawin ang lahat. Sa pag-asa at pag-aalala para sa mga susunod na araw, sa wakas ay nakatulog si Kate. Tumagal ng 5 araw ang tests.
electrocardiogram, echocardiogram, CT, MRI, blood tests araw-araw. Binibisita ni Emma ang iba't ibang testing rooms. Ang takot na pumasok sa malalaking makina, ang paghihirap na manatiling tahimik ito ay isang matinding pagsubok para sa isang 7 taong gulang na batang babae. Ngunit hindi umiyak si Emma kahit minsan. Palagi siyang nagsisikap na ngumiti sa harap ng kanyang ina. Nang umaga ng ika-6 na araw, tinawag ni Dr. Reyes si Kate. Kasama si Maaring, ang tensyon ay bumalot sa silid konsultasyon. Sa mesa, nakasalansan ang mga file ng resulta ng tests. Ginang Miller, kumpleto na ang lahat ng resulta ng tests, mahinahong simula ni Dr. Reyes. Ang kalagayan ng puso ni Emma ay mas seryoso kaysa sa inaasahan, ngunit may posibilidad ng paggamot. Napahawak si Kate sa hininga. Anong klaseng paggamot po? Nagsimulang magpaliwanag si Dr. Reyes. VAD implantation at pagkatapos ay paggamot na nagpapalakas ng heart function, rehabilitation, isang step-by-step approach ang kailangan. Ang tagal ng paggamot ay at least 3 buwan at posibleng tumagal ng kalahating taon o higit pa. Kahit magtagal, gagawin po namin, tumango si Kate. Pagkatapos, sinabi niya ang tanong na ayaw niyang marinig. Magkano po ang gastos? Nagkaroon ng katahimikan sa silid konsultasyon. Huminga ng malalim si Dr. Reyes at inilagay ang isang dokumento sa harap ni Kate. Para sa mga dayuhan, hindi po applicable ang Philippine Health Insurance System. Ang lahat po ay out of pocket. Nakasulat sa dokumento ang estimate ng gastos sa paggamot, ak 14 million. Kung i-convert sa dolyar ng Amerika, halos lakh 250,000. Nanginginig ang kamay ni Kate. 250,000. Ang nakolekta niya sa GoFundMe ay talan libong-libong at ang cash na dala niya ay talan libong-libong. Kulang pa ito sa lapak 20,000. Paano niya kukunin ang natitirang 230,000? Mayroon po bang installment plan o payment deferral? Desperadong nagtanong si Kate. Umiling si Dr. Reyes. Pasensya na, Ginang Miller. Para sa mga banyagang pasyente, generally, ang advance payment po ang patakaran. Napahawak si Kate sa kanyang ulo. Nakakarating na sila rito, ngunit sa huli, ang pader pa rin ng pera ang humahadlang. Pakiusap. Huwag po kayong sumuko, magiliw na sabi ni Dr. Reyes. May hahanapin kaming paraan. Ngunit sa pandinig ni Kate, tila ito ay mga salita lamang ng pag-alo. Paglabas sa silid konsultasyon, naupo si Kate sa bench sa pasilyo ng ospital. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang 2 kamay at huminga ng malalim. Wala na. Nakarating na ako rito, ngunit wala pa rin akong magawa. Ang paraan para iligtas ang kanyang anak ay nasa harap niya, ngunit hindi niya maabot. Umupo si Maring sa tabi niya. Ginang Miller, huwag pa po tayong sumuko. Pero paano? Umiiyak na sabi ni Kate. Wala na akong natitira. Nang gabing iyon, sa hotel room, kailangan niyang sabihin kay Emma. Emma, baka kailangan na nating umuwi sa Amerika. Nanlaki ang mata ni Emma. Bakit po? Hindi po ba ako gagaling ni Dr. Reyes? Kasi po, kulang ang pera. Niyakap ni Kate ang kanyang anak. Mama, pasensya na talaga. Pinunasan ni Emma ang luha ng kanyang ina. Mama, huwag kang umiyak. Okay lang ako. Ngunit hindi siya okay. Kung hindi siya magagamot, hindi magtatagal ang buhay ni Emma. Hindi nakatulog si Kate ng gabing iyon. Naghahanap siya ng tiket pa uwi, kinakalkula ang natitirang pondo at patuloy na nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Ngunit walang sagot na matagpuan. Kinabukasan ng umaga, sa staff room ng ospital, nag-uusap si Dr. Reyes at si punong nurse Teresita Tess Garcia. Doktor, ano po ang gagawin natin kay Ginang Miller? Tanong ni Tess. Sumagot si Dr. Reyes habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi natin pwedeng isuko ang bata dahil lang sa problema sa medical expense. Pero ang hospital rules, alam ko ang rules. Lumingon si Dr. Reyes. Ngunit ako ay isang doktor. Kung may buhay na pwedeng iligtas sa harap ko, kailangan ko itong iligtas. Alam ni Tess kung bakit ganito kalapit ang doktor sa kanyang pasyente. Alam niya na si Dr. Reyes mismo ay nawalan ng anak dahil sa leukemia, 10 taon na ang nakalipas. Ang karanasang iyon ang nagdala sa kanya sa pagiging doktor ngayon. Makikipag-ugnayan tayo sa NGO ni Bert Morales. Matatag na sabi ni Dr. Reyes.
Ako mismo ay tutulong sa abot ng aking makakaya. Tess, tulungan mo rin kami. Iligtas natin si Emma sa pamamagitan ng ating sama-samang lakas. Matatag na tumango si Tess. Opo, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Isang parehong determinasyon ang nabuo sa puso ng dalawang medical professionals. Ang determinasyong iligtas ang isang batang babae, lampasan ang mga pader ng sistema at rules. Nang hapon ding iyon, nakatanggap ng tawag si Kate mula kay Maring. May taong gustong makipagkita sa inyo, si Ginoong Roberto Morales. Nagtatrabaho siya sa isang NGO na sumusuporta sa mga banyagang pasyente. Sumang-ayon si Kate, umaasa sa maliit na piraso ng pag-asa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nawawalan na siya ng pag-asa. Paano nila makukuha ang 14 milyon? Gayunpaman, para sa buhay ng kanyang anak, nagpasya si Kate na sumugal sa huling posibilidad. Sa cafeteria ng ospital, hinintay ni Kate kasama si Maring, si Roberto Morales. Magandang araw, ako si Roberto Morales. Magalang siyang nagbati. Narinig ko ang kuwento ni Emma mula kay Maring. Sumagot si Kate ng may pagod na ekspresyon. Pero huli na po yata. Wala kaming paraan para bayaran ang medical expense. Tahimik na tumango si Bert at umupo sa upuang kaharap. Nauunawaan ko po ang inyong damdamin, pero masyado pang maaga para sumuko. Anong ibig mong sabihin? Ang aming NGO, ang Tulay ng Pag-asa, ay sumusuporta sa mga banyagang pasyente na nahihirapan sa medical expense. Nagsimulang magpaliwanag si Bert sa isang mahinahong boses. Mayroon na kaming track record ng 37 kaso ng pagsuporta. Nagkolekta kami ng pondo sa iba't ibang paraan, crowdfunding, donasyon mula sa mga korporasyon, at kabutihan ng mga individual. Umiling si Kate. Sinubukan ko rin po ang crowdfunding sa Amerika, pero 18,000 lang ang nakolekta. 14 milyon? Imposible po. Iba po ang sitwasyon sa Amerika at Pilipinas. Tiningnan ni Bert si Kate ng may seryosong tingin. May kultura ang mga Pilipino na hindi kayang baliwalain ang mga nangangailangan, lalo na pagdating sa bata, maraming tao ang nag-aalok ng tulong. Ito ang katotohanan na paulit-ulit kong nasasaksihan. Ginang Miller, bakit hindi ninyo subukan sa amin? Ang boses ni Bert ay puno ng kumpiyansa. Ikukuwento namin ang kuwento ni Emma sa buong Pilipinas. Kung gagawin natin iyan, tiyak na magbubukas ang daan. Tinitigan ni Kate ang mga mata ni Bert. Mayroong katapatan na walang halong kasinungalingan doon. Seryoso ang lalaking ito na tulungan sila. Sige po, mahinang tumango si Kate. Pakiusap. Ngumiti si Bert. Salamat po. Emma, anong gusto mong maging paglaki mo? Tanong ni Bert. Nag-isip ng kaunti si Emma at sumagot. Gusto ko po maging doktor, tulad ni Dr. Reyes. Bakit po? Kasi po mabait si Dr. Reyes. At sa tingin ko, maganda po ang makatulong sa mga taong may sakit. Sumigla ang mga mata ni Emma. Gusto ko rin pong tumulong sa mga nangangailangan kapag gumaling na ako. Malamang na tumango si Bert. Kailangang matupad ang inosenteng pangarap ng batang ito. Ang damdaming iyon ay tumimo ng malalim sa kanyang puso. Kinabukasan, kumilos na si Bert. Una, maingat niyang isinulat ang kuwento ni Emma. Isang 7 taong gulang na batang babae na may malubhang sakit. Hindi siya magamot sa Amerika dahil walang pera. Nakita niya ang pag-asa sa Pilipinas at pumunta sila ng kanyang ina. Ngunit maging sa Pilipinas, ang pader ng pagiging dayuhan ay humahadlang. Isinulat din sa article ang pangarap ni Emma. Ang inosenteng hiling na maging doktor at tumulong sa mga nangangailangan. In-upload niya ang kuwento sa kanyang social media account. May 50,000 followers siya, isang account na puno ng mga taong interesado sa medical charity. Nilagyan din ng larawan ni Emma ang post. Ang malalaking asul na mata ay may halo ng pag-aalala at pag-asa. Pakiusap, tulungan niyo kami, isinulat ni Bert sa dulo ng post. May karapatan si Emma sa kinabukasan. May karapatan siyang matupad ang pangarap na maging doktor. Pakiusap, iligtas natin ang maliit na buhay na ito ng sama-sama. Kasabay ng post, inilunsad din ang crowdfunding page. Target na halaga, 14 million. Ang paraan ng pagdodonate, ang paggamit ng pondo, at ang progress ay lahat transparent. Isang oras pagkatapos ng post, lumabas ang unang retweet. Mula sa isang medical professional. Kumalat ito,
kasama ang komento na, "Gusto kong tulungan ang batang ito." Pagkatapos ng 12 oras, ang post ay na-retweet na ng mahigit 100 beses. Ang comment section ay puno ng maiinit na salita. "Sinisikap namin kayong suportahan. Nag-donate na po ako. Emma, maging matapang ka. Salamat sa pagpunta sa Pilipinas." Nang gabing iyon, nagulat si Bert ng progress kay Kate. 12 oras pa lang at 250,000 na ang nakolekta. Hindi makapaniwala si Kate. "Talaga po? Sa kalahating araw lang?" "Opo. At ito ay simula pa lang." Matatag na sagot ni Bert. Kinabukasan, may request para sa interview mula sa isang lokal na TV station. Gusto nilang itampok ang kwento ni Emma sa evening news. Agad na pumayag si Bert at hiniling din sina Kate at Emma na sumama. Ang shoot ay ginawa sa isang silid ng ospital. Kinabahan si Kate sa harap ng kamera, ngunit si Emma ay matapat na sumagot sa magiliw na tanong ng reporter. "Kumusta ang Pilipinas?" "Ang ganda po, lahat po mabait." Ngumiti si Emma. Si Dr. Reyes, si Punong Narstes, at si Maring, lahat po sila ay gustong tulungan ako. "Hindi ka ba natatakot?" "Medyo natatakot po. Pero kasama ko si Mama, kaya okay lang. At ang mga Pilipino po, sinusuportahan ako, kaya kaya ko pong maging matapang." Ang footage ay ipinalabas ng gabing iyon. Ang nagpakilos ng husto sa puso ng mga manonood ay ang pagiging inosente ni Emma. Ang isang batang babae na nakikipaglaban sa sakit ngunit nagkukuwento ng kanyang pangarap. Ang kabaitan na nag-aalala sa kanyang ina at nagpapakita ng pasasalamat sa kanyang paligid. Pagkatapos ng broadcast, biglang tumaas ang access sa crowdfunding. Ang halaga ng donasyon ay lumampas sa ₱1 million sa loob lamang ng ilang oras. Kumalat ang hashtag na Save Emma sa social media. Sumali rin ang mga celebrities sa pagkilos na ito. Isang propesor ng universidad na may kaalaman sa medisina ang nagpaliwanag tungkol sa kondisyon ni Emma at sa Philippine Medical Technology. Isang sikat na blogger ang nagbahagi ng kwento sa kanyang site. Nang umaga ng ikatlong araw, tumunog ang telepono ni Bert. Mula sa Corporate Social Responsibility Department ng isang malaking pharmaceutical company. "Ginoong Morales, gusto po naming mag-donate ng GoE 500,000 para kay Emma." Nawalan ng salita si Bert dahil sa gulat at tuwa. "Talaga po? Maraming salamat." Sa araw na iyon lamang, 3 korporasyon ang nag-alok ng donasyon. Sa kabuuan, 1.2 million. Ang mga donasyon mula sa mga individual ay patuloy ring dumarating. Every 1,000, every 5,000, every 10,000. Hindi mahalaga ang laki ng halaga. Ang bawat isa ay may damdamin na gusto nilang iligtas si Emma. Isang 70 taong gulang na babae ang nagpadala ng ₱10,000 kasama ng sulat kamay. "Kasing edad siya ng apo ko. Sana gumaling siya." Isang estudyante sa kolehiyo ang nagpadala ng ₱300. "Mula po sa part-time ko, kahit kaunti lang." Isang batang babae sa elementarya ang nagpadala ng ₱1,000. "Buong allowance ko po ito. Emma, maging matapang ka." Nagpadala si Bert ng maingat na mensahe ng pasasalamat sa lahat ng donors na ito at araw-araw nag-uulat siya ng progress sa crowdfunding page. Nang gabi ng ika-4 na araw, naabot ang kalahati ng target na halaga 10 milyon. Tinitigan ni Kate ang listahan ng donors nang hindi makapaniwala. Libo-libong pangalan ang nakalista doon, mga taong hindi namin kilala. "Bakit?" Umiyak si Kate habang bumubulong. "Bakit ang dami nilang tao?" Magiliw na sumagot si Maring. "Hindi kayang pabayaan ng mga Pilipino ang mga nangangailangan, lalo na pagdating sa bata." At ang pagiging inosente ni Emma ang nagpakilos sa puso ng lahat. Nang ika-5 araw, ang kwento ni Emma ay na-feature sa pangunahing national newspaper. Malaking balita ito na may headline na "Pagliligtas ng buhay na lumampas sa hangganan." Tinalakay din sa article ang Philippine Medical System at ang mga hamon na kinakaharap ng mga banyagang pasyente. Nang araw na iyon, lumampas ang donasyon sa ₱10 milyon. ₱10 milyon na lang ang kulang para sa target. Tinawagan ni Bert si Kate. "Ginang Miller, malapit na tayo. Tiyak na maaabot natin ang target." Umiyak si Kate sa telepono. "Maraming salamat po. Maraming salamat talaga." Nang hapon ng ika-6 na araw, nangyari ang himala. Isang anonymous donor ang nag-donate ng 11 milyon. Ang mensahe ay nakasulat,
Nawalan din ako ng anak dahil sa sakit noon. Gusto kong mabuhay si Emma. Gusto kong makuha niya ang kinabukasan. Gusto kong matupad niya ang pangarap na maging doktor. Sa sandaling iyon, naabot ang target na halaga na 14 million. Agad na tinawagan ni Bert si Kate. Ginang Miller, naabot na, 14 million, nakolekta na po. Umiyak ng malakas si Kate. Luha ng tuwa, luha ng pasasalamat, luha ng kaginhawaan, lahat ng emosyon ay sabay-sabay na umagos. Nakita ni Emma ang luha ng kanyang ina at nagtanong ng inosente, "Mama, bakit po?" Mahigpit na niyakap ni Kate ang kanyang anak. "Emma, ang ganda ng balita, magagamot ka na. Tinulungan tayo ng mga Pilipino." Nanlaki ang mata ni Emma. "Talaga?" "Oo, talaga. Maraming tao ang nagbigay ng lakas para sa iyo." Nang gabing iyon, nagdaos si Bert ng press conference. Sa harap ng mga reporters na nagtipon, yumuko siya ng malalim. "Sa lahat ng tao sa Pilipinas, maraming salamat po. Si Emma ay naligtas dahil sa inyong init ng puso." Ang footage ng press conference ay malawak na ibinalita sa news ng araw na iyon. Ang buong Pilipinas ay nagalak sa maliit na himalang ito. Kinabukasan pagkatapos makolekta ang pondo, tinawag ni Dr. Reyes sina Kate at Emma sa silid konsultasyon. Sa mesa, nakalatag ang detalyadong treatment plan, ang pinakamahusay na plan na pinag-aralan ng buong medical team. "Ginang Miller, ipapaliwanag ko po ang paggamot mula ngayon," seryosong sinimulan ni Dr. Reyes. "Gagawin po namin ang lahat upang iligtas ang puso ni Emma." Tumango si Kate ng may kaba. Maingat na ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang daloy ng paggamot. Isasagawa muna ang operasyon upang ilagay ang VAD. Pagkatapos, sabay-sabay na isasagawa ang paggamot upang mapabilis ang paggaling ng heart function. Kung magiging maayos ang lahat, may posibilidad na gumaling ang heart function sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang operasyon ay naka-schedule sa susunod na Martes. Sinabi ni Dr. Reyes ang schedule. "Aayusin namin ang kalagayan ni Emma hanggang noon at kukumpletuhin ang pre-operative tests." Tahimik na nakikinig si Emma sa doktor, nakaupo sa kandungan ng kanyang ina. Ang bigat ng salitang operasyon ay umabot din sa 7 taong gulang na batang babae. "Takot ka ba?" Magiliw na tanong ni Dr. Reyes. Yumuko hanggang sa eye level ni Emma. Mahinang tumango si Emma. "Opo, konti. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka namin, ang medical team." Ngumiti ng mahinahon si Dr. Reyes. Pagkatapos ng operasyon, magiging mas malakas si Emma. Makakatakbo ka na kasama ng iyong mga kaibigan at marami ka nang magagawa na gusto mo. "Talaga po?" Isang maliit na liwanag ang sumilay sa mata ni Emma. "Oo, talaga. Kaya maging matapang tayo ng sama-sama." Paglabas sa silid konsultasyon, huminga ng malalim si Kate sa pasilyo. Sa wakas, napagdesisyunan na ang araw ng tadhana. Ang operasyong ito ang magdidikta sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa linggong iyon, sumailalim si Emma sa iba't ibang pre-operative tests, blood tests, x-ray, electrocardiogram, anesthesia consultation, lahat ay paghahanda para sa nalalapit na operasyon. Araw-araw, binibisita ni punong nurse Tess ang silid ng pasyente. Upang mabawasan ang pag-aalala ni Emma sa operasyon, magiliw siyang nakikipag-usap. "Emma, pagkatapos ng operasyon, gagaan ng kaunti ang katawan mo." Gumamit si Tess ng children's picture book para magpaliwanag. "Ngayon, pagod na ang puso mo. Kaya, may espesyal na makina na tutulong sa puso mo." Habang tinitingnan ang picture book, nagtanong si Emma, "Masakit po ba?" "Matutulog ka sa oras ng operasyon, kaya hindi masakit. Kapag nagising ka, baka medyo mabigat ang katawan mo, pero masasanay ka rin kaagad." Ang paliwanag ni Tess ay hindi masyadong technical, ngunit totoo isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa bata na nakuha niya mula sa mahabang karanasan. Nang gabi bago ang operasyon, bumisita si Bert Morales sa silid ng pasyente. May dala siyang malaking kahon. "Emma, regalo ito mula sa lahat." Binuksan ni Bert ang kahon. May laman itong iba't ibang kulay ng paper cranes na may nakasulat na mensahe ng suporta. "Maging matapang ka. Sinusuportahan ka namin. Sana gumaling ka," nakasulat sa bawat isa. Sumigla ang mata ni Emma. "Wow, ang dami. Lahat ng ito, gawa ng mga taong sumusuporta sa iyo sa buong Pilipinas," magiliw na ipinaliwanag ni Bert.
Lahat sila ay nag-aalala sa iyo. Kinuha ni Emma ang isang crane at tiningnan ito. May nakasulat doon, para kay Emma, mula sa isang grade 2 student, kasing edad kita. Maging matapang ka. Pakisabi po sa lahat. Salamat. Tumingin si Emma kay Bert. Ako mismo ang magsasabi. Kapag gumaling na ako, ngumiti si Bert. Nang gabing iyon, magkasama sina Kate at Emma na nakaupo sa kama sa silid ng pasyente. Sa labas ng bintana, nakalatag ang night view ng Maynila. Ang napakaraming ilaw ay kumikislap, parang mga bituin. Mama, mahinang tawag ni Emma. Bakit, anak? Paano po kung... Naghahanap ng salita si Emma. Paano po kung hindi maging matagumpay ang operasyon? Niyakap ni Kate ang kanyang anak. Huwag mong sabihin yan. Magiging okay ang lahat. Pero, tinitigan ni Kate ang mata ng kanyang anak. Si Dr. Reyes ay napakahusay na doktor. At si punong nurse Tess at ang iba pang nurse, lahat sila ay naghahanda ng husto para sa iyo. Opo. At, alam mo ba, ang lahat ng tao sa Pilipinas ay sumusuporta sa iyo. Nakita mo ba ang mga crane? Lahat ng iyon ay ginawa nila para sa iyo. Haplos ni Kate ang buhok ng kanyang anak. Kaya, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nagpoprotekta sa iyo. Tumango si Emma. Sige po. Maging matapang ako. Mabuting bata. Halika na, matulog na tayo. Kailangan nating magpahinga ng mabuti para bukas. Umupo si Kate sa tabi ng kanyang anak hanggang sa nakatulog ito. Nang marinig niya ang paghinga ni Emma, tumayo siya sa tabi ng bintana. Habang tinitingnan ang night view, nagdasal siya sa kanyang puso. Pakiusap, iligtas niyo ang anak kong ito. Marami pa siyang gustong gawin. May pangarap pa siya. Sa parehong oras, sa ibang bahagi ng ospital, ginagawa ni Dr. Reyes ang final check ng operasyon. Ang layout ng operating room, ang mga gagamiting kagamitan, ang mga tungkulin ng medical team, sinuri niya ang lahat at tiniyak na walang problema. Doktor, gabi na po, sabi ng isang junior doctor. Magpahinga na po kayo. Oo. Tumingin si Dr. Reyes sa orasan, lampas na 11:00 ng gabi. Ngunit hindi pa rin siya makauwi. Ang operasyon bukas ang magdidikta sa buhay ni Emma. Hindi siya pwedeng magkamali. Bumalik sa isip ni Dr. Reyes ang alaala 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang anak, si Maya, na namatay sa leukemia sa edad na 10. Ginawa niya ang kanyang makakaya noon, ngunit hindi niya ito nailigtas. Ang kawalang kakayahan na iyon, bilang isang doktor at ama, ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Kaya, gusto niyang iligtas si Emma. Ayaw na niyang mawalan pa ng buhay ng bata. Makakapagpahinga ako pagkatapos ng operasyon, bulong niya sa sarili. Nang umaga ng araw ng operasyon, sumikat ang araw. Maaraw ang langit, at ang mahinahon na sikat ng araw ay pumasok sa silid ng pasyente. Nagsimula ang mga nurse na ihanda si Emma para dalhin sa operating room. Nagsimulang umiyak si Emma habang nakahiga sa stretcher. Mama, samahan mo ako. Sasama ako hanggang sa harap ng operating room. Hinawakan ni Kate ang kamay ng kanyang anak. Umusad ang stretcher. Habang naglalakad sa pasilyo, tinitigan ni Emma ang kisame. Ang mga ilaw na fluorescent ay dumaan ng regular. Huminto ang stretcher sa harap ng operating room. Magiliw na nagsalita ang anesthesiologist. Emma, malapit ka nang matulog. Paggising mo, tapos na ang lahat. Hinalikan ni Kate ang noo ng kanyang anak. Mahal kita, Emma. Matapang kang bata. Mahal din kita, Mama. Mahinang sagot ni Emma. Bumukas ang pinto ng operating room at dinala si Emma sa loob. Sa sandaling sumara ang pinto, nagtama ang mata ni na Kate at Emma. Mahinang kumaway si Emma. Nang tuluyang sumara ang pinto, tila babagsak si Kate. Naghihintay sina Maring at Bert sa waiting room. Ang tatlo ay naghanda para sa mahabang simula ng paghihintay. Ang operasyon ay inaasahang aabot ng higit sa 10 oras. Sa panahong iyon, walang magagawa si Kate. Maghintay lang. 1 oras ang lumipas, 3 oras ang lumipas. Nakaupo si Kate sa upuan sa waiting room, mahigpit na nakakapit ang kanyang kamay. Ang tanging magagawa niya ay magdasal. Ang social media ay puno ng mensahe ng suporta para sa operasyon ni Emma. Paulit-ulit na nagpo-post ang mga tao ng mga hiling para sa matagumpay na operasyon. Pagkatapos ng 5 oras, bumukas ang pinto ng waiting room.
May lumabas na nurse mula sa operating room. Ginang Miller, maayos ang takbo ng operasyon. Ngumiti ang nurse habang sinasabi. Bati ni Kate ng hininga ng kaginhawaan. Salamat po. 3 pang oras ang lumipas. Ang labas ng bintana ay nababalutan na ng kulay ng takip silim. 8, 9, 10 oras. At pagkatapos ng 11 oras mula nang magsimula ang operasyon, bumukas ang pinto ng operating room at lumabas si Dr. Reyes. Ang kanyang mukha, nang tanggalin ng mask, ay nagpapakita ng pagod. Tumayo si Kate at tumakbo papunta sa doktor. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Dr. Reyes, matagumpay po ang operasyon. Sa sandaling iyon, nawalan ng lakas ang tuhod ni Kate. Inalalayan siya ni Maring at Bert. Si Emma, ang anak ko, si Emma ay nagpapahinga na po ngayon sa intensive care unit, magiliw na ipinaliwanag ni Dr. Reyes. Ang VAD implantation ay natapos ng walang problema. Kailangan pa ng maingat na pagmamasid sa loob ng ilang araw, ngunit nalampasan na namin ang pinakamapanganib na yugto. Umiyak ng malakas si Kate. Luha ng tuwa, luha ng pasasalamat, luha ng kaginhawaan. Maraming salamat po talaga. Ngumiti si Dr. Reyes nang may kasiyahan sa kabila ng pagod. Si Emma ay napakamatapang. Sa likod ng salamin ng ICU, tinitigan ni Kate ang kanyang anak. Si Emma ay natutulog ng tahimik, nakakonekta sa maraming tubes at makina. Dahil po sa anesthesia, inaasahan po nating magigising siya bukas ng umaga, ipinaliwanag ng ICU physician. Ang lahat ng vital signs ay maganda. Sinusunod namin ang inaasahang progress. Paulit-ulit na tumango si Kate. Buhay ang anak ko. Humihinga siya. Gumagana ang puso niya. Ang dami na niyan para lumuha siya. Ang gabing iyon ay ginugol ni Kate sa family waiting room ng ospital. May portable bed doon, ngunit hindi siya makatulog. Bawat oras, titingnan niya ang ICU. Ang mga nurse ay walang reklamo at naguulat ng kalagayan ni Emma. Kinabukasan ng umaga, nagising si Emma. Pinayagan si Kate na pumasok sa ICU at umupo sa tabi ng kama ng kanyang anak. Emma, dahan-dahang bumukas ang mga talukap ng mata ni Emma. Ang kanyang mga mata, na hindi nakatuon, ay hinahanap ang kanyang ina. Mama, ang mahinang boses ay narinig. Nandito ako sa lahat ng oras. Hinawakan ni Kate ang maliit na kamay ng kanyang anak. Mahinang tumango si Emma. Hindi pa malinaw ang kanyang malay, ngunit tila alam niyang nasa tabi niya ang kanyang ina. Tapos na ang operasyon? Tanong ni Emma. Oo, tapos na. Napakahusay ni Dr. Reyes. Tila gumaan ang pakiramdam ni Emma at pumikit muli. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Kinabukasan, mas malinaw na ang malay ni Emma. Mahirap pa ring igalaw ang katawan, ngunit kaya na niyang makipag-usap. Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Kate. Opo, konti lang, pero okay lang. Mahinang ngumiti si Emma. Nang makita ni Kate ang ngiting iyon, naramdaman niya na talagang nakaligtas ang kanyang anak. Pagkatapos ng 3 araw, inilipat si Emma sa general ward. Ang paglabas sa ICU ay isang malaking pag-unlad. May private room na inihanda at may nakikita siyang berdeng courtyard mula sa bintana. Araw-araw, binibisita ni punong nurse Tess upang tingnan ang kalagayan niya. Emma, ang tapang mo. Opo, gusto ko na pong gumaling kaagad. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang, step by step. Ang rehabilitation ni Emma ay nagsimula 1 linggo pagkatapos ng operasyon. Nang gawin niya ang unang hakbang, umiyak si Kate. Mama, tingnan mo, nakalakad ako. Ang boses ni Emma ay puno ng tuwa. Ang galing mo, Emma. Napakagaling. Araw-araw, bumalik ang sigla sa mukha ni Emma. Nagkaroon din siya ng gana sa pagkain at kinakain niya ang lahat ng pagkain sa ospital. Dumami rin ang kanyang ngiti at nag-enjoy siya sa pakikipag-usap sa mga nurse. Isang araw, bumisita si Dr. Reyes para sa routine check-up. Inilagay niya ang stethoscope sa dibdib ni Emma at maingat siyang nakinig. Ang ganda. Ang puso mo ay lumalakas na, masayang sabi ni Dr. Reyes. Gumagana ng maayos ang VAD. Doktor, kailan po ako makakalabas? Tanong ni Emma. Nag-isip ng kaunti si Dr. Reyes at sumagot. Mga 2 linggo pa siguro. Ngunit, kailangan mo pa ring bumalik ng regular kahit nakalabas ka na.
Masayang tumango si Emma. Si Bert Morales ay bumibisita sa silid ng pasyente minsan sa isang linggo. Nag-uulat siya ng recovery status ni Emma sa social media at naghahatid ng mga mensahe ng suporta. Emma, nagagalak ang lahat ng tao sa Pilipinas. Ipinakita niya ang screen ng telepono. Mayroong napakaraming komento doon. Congrats Emma, ang tapang mo. Sana gumaling ka na kaagad. Binasa ni Emma ang bawat mensahe. Salamat po sa lahat. Pagkatapos ng 3 linggo mula ng operasyon, formal na naidesisyon ang araw ng discharge. Ang heart function ni Emma ay gumagaling ng maayos at kaya na siyang ilipat sa home care. Nang bisperas ng discharge, bumisita si punong nurse Tess sa silid ng pasyente. May dala siyang maliit na album. Emma, ito ang mga larawan mo habang inpatient bilang alaala. Ang album ay naglalaman ng progress ng paggaling ni Emma. Aalagaan ko po ito. Niyakap ni Emma ang album nang may luha sa mata. Ang galing mo talaga. Ngumiti ng magiliw si Tess. Pero hindi pa ito ang katapusan. Magkikita pa rin tayo ng regular, ha? Opo. Nang umaga ng discharge, bago sila umalis sa silid ng pasyente, tinitigan ni Emma ang courtyard mula sa bintana. Ang 3 linggo na ginugol niya rito. May mga mahihirap na sandali, ngunit maraming kabaitan ang naramdaman niya. Tara na, Emma. Habang naglalakad sila sa pasilyo dala ang kanilang mga gamit, nagkasalubong sila ni Dr. Reyes. Emma, discharge mo na pala ngayon. Doktor, maraming salamat po talaga. Yumuko ng malalim si Emma. Ingat ka, pero huwag kang magpapakapagod. Paglabas nila sa pintuan ng ospital, nandoon sina Maring at Bert na naghihintay. Batiin namin kayo, Emma. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga. Nang umalis ang taxi sa ospital, lumingon si Emma. Ang gusali ng sentro ng pag-asa at puso ay unti-unting lumiliit. Sa lugar na iyon, naligtas ang kanyang buhay. Sa lugar na iyon, naramdaman niya ang kabaitan ng maraming tao. Mama, masaya ako, bulong ni Emma. Bakit? Kasi po nakakilala ako ng ganito kababait na mga tao. Tumingin si Emma sa kanyang ina. Napakaswerte ko po at pumunta kami sa Pilipinas. Niyakap ni Kate ang kanyang anak. Oo anak, talaga nga. Ito ang bansa na nagligtas sa buhay ng kanyang anak at ang bansa na puno ng di mabilang na maiinit na puso. Ang puso ni Kate ay napuno ng malalim na pasasalamat. Pagkatapos ng discharge, umupa sina Kate at Emma ng isang apartment malapit sa ospital. Inayos ito ng NGO ni Bert, isang maliit na studio unit. Dahil sa pangangailangan ng regular na check-up, hindi sila pwedeng umuwi agad sa Amerika. Sa loob ng at least 3 buwan, mananatili sila sa Pilipinas para sa recovery. Ang pang-araw-araw na buhay ni Emma ay dumaan sa mabagal na ritmo. Gumigising siya ng dahan-dahan tuwing umaga at nag-aalmusal. Sa umaga, nananatili siya sa silid, nagpipinta o nagbabasa ng libro. Sa hapon, naglalakad sila sa kalapit na lugar. Sa simula, hindi siya makalakad ng 10 minuto, ngunit araw-araw ay humahaba ang distansya. May isang maliit na parke malapit sa apartment. Maraming puno ng cherry blossom, sakura na nakatanim, at ito ay tagsibol. Ang mga kulay light pink na talulot ay hinahangin. Mama, tingnan mo. Umuulan ng mga talulot. Tumayo si Emma sa gitna ng sakura, nakabukas ang kanyang 2 kamay. Ang ganda, Mama. Ang babait talaga ng mga Pilipino, hindi ba? Isang araw, bumisita si Bert sa apartment. May dala siyang malaking envelope, Ginang Miller. Ito po ang mga sulat na dumating mula sa buong bansa para kay Emma. Ang envelope ay naglalaman ng 12 sulat. Mga sulat mula sa mga bata, mga sulat mula sa mga matatanda, may mga drawing pa. Binasa ni Emma ang bawat isa. Para kay Emma, 7 taong gulang din ako, mabuti at gumaling ka na. Sinusuportahan ka namin, i-enjoy mo ang Pilipinas. Habang nagbabasa ng mga sulat, naluluha si Emma. Mama, ang dami pala talagang tao na sumuporta sa akin. Nagpatuloy si Bert. Ginang Miller, may proposal po ako. Ano po iyon? Gusto niyo po bang magtrabaho bilang volunteer sa aming NGO? Seryosong mukha ni Bert. Ang inyong karanasan ay tiyak na magiging lakas sa mga banyagang pasyente na nasa parehong sitwasyon. Nag-isip ng kaunti si Kate. Oo, gusto niyang suklian ang kabutihan. Gagawin ko po. Tumugon si Kate ng may determinasyon.
Simula sa susunod na linggo, 3 araw sa isang linggo, pumapasok si Kate sa office ng NGO. Nagtatrabaho siya sa abot ng kanyang makakaya habang tinitingnan ang kalagayan ni Emma. Sumasagot siya sa mga inquiry email mula sa mga banyagang pasyente at nagbabahagi ng kanyang karanasan. Isang araw, nakipagkita siya sa isang batang ina mula sa Pilipinas. Ang 3 taong gulang na anak nito ay may leukemia at nagkakaproblema sa medical expense. Nasa parehong sitwasyon din po ako. Ikinuwento ni Kate ang kanyang karanasan. Nawalan ako ng pag-asa, ngunit ang mga Pilipino ay nag-alok ng tulong. Tiyak na maliligtas din ang anak mo, tumango ang ina habang umiiyak. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Kate ang tuwa ng pagtulong sa iba. Ang kanyang karanasan ay may kabuluhan sa iba. Si Emma naman, sinimulan niya ring suklian ang kabutihan sa sarili niyang paraan. Sa tuwing bumibisita siya sa ospital para sa check-up, dumadaan siya sa pediatric ward. Nagtuturo siya ng origami sa mga batang inpatient o nagbabasa ng picture book. Ate Emma, bumalik ka ulit ha? Hinawakan ng isang 5 taong gulang na bata ang kamay ni Emma. Oo, babalik ako. Ngumiti si punong nurse Tess sa nakita niya. Emma, napakabait mong bata. Kasi po, may sakit din ako noon. Alam ko po kung gaano kalungkot at katakot kapag may sakit. Isang araw, sinabi ni Emma kay Kate, gusto ko talagang maging doktor paglaki ko. Seryoso ang mata ni Emma. Gusto kong tumulong sa mga taong may sakit tulad ni Dr. Reyes. Pero hindi lang basta doktor. Gusto kong maging doktor na tumutulong sa mga nahihirapan sa pera at sa mga dayuhan. Niyakap ni Kate ang kanyang anak. Ang isang 7 taong gulang na batang babae ay may ganito kalaking pangarap. Kaya mo yan, Emma. Ang kalagayan ni Emma ay gumagaling araw-araw. Ang distansya ng paglalakad ay humaba at madali na siyang umakyat sa hagdan. Sa tuwing check-up, masayang tumatango si Dr. Reyes. Ang ganda ng paggaling mo. Sa ganitong pace, baka mas maalis natin ang VAD kaysa sa inaasahan. Sa mga salitang iyon, nagkatinginan sina Kate at Emma. Sa kanilang pag-uwi, masayang naglulukso si Emma. Mama, tingnan mo. Ganito na ako kalakas. Oo, talaga. Tumingala si Kate sa langit. Ang asul na langit ay may mabagal na pagdaraan ng puting ulap. Nandyan ang ngiti ng kanyang anak. Nandyan ang kanyang mga bagong kaibigan. At mayroon siyang trabaho na may kabuluhan. Mama, gusto ko pong manatili sa Pilipinas, bulong ni Emma. Ako rin, anak. Ang kanilang bagong buhay ay nagsisimula pa lang. 1 taon pagkatapos, muli na namang tagsibol sa Maynila. Ang courtyard ng Sentro ng Pag-asa at Puso ay nababalutan ng sakura na hinahangin. Sa ilalim nito, ang 8 mataong gulang na si Emma ay masiglang tumatakbo. Mama, tingnan mo. Ganito na ako kabilis tumakbo. Ngumiti si Kate habang tinitingnan ng kanyang anak. 1 taon na ang nakalipas, hindi niya ito inakala. Ang kanyang anak, na naghihirap sa kama ng ospital noon, ay masiglang gumagalaw ngayon. Ang VAD ni Emma ay matagumpay na tinanggal 6 na buwan na ang nakalipas. Ang heart function ay ganap ng gumaling at hindi na niya kailangan ng espesyal na kagamitan. Bagamat patuloy pa rin ang regular na check-up, sinasabi ng mga doktor na ang paggaling ni Emma ay isang himala. Nagdesisyon sina Kate at Emma na manatili sa Pilipinas. Wala na silang dahilan upang bumalik sa Amerika. Bagkus, mas marami pa silang dahilan upang manatili sa bansang ito. Si Kate ay opisyal nang nagtatrabaho sa NGO ni Bert Morales at nagtatagumpay bilang coordinator ng suporta para sa mga banyagang pasyente. Gamit ang kanyang sariling karanasan, patuloy siyang sumusuporta sa mga pamilyang nahihirapan sa medical expense. Nakasama na siya sa pagsuporta ng 15 pamilya. Si Emma ay nagsimulang pumasok sa isang pampublikong paaralan sa kalapit na lugar. Hindi pa perpekto ang Filipino niya, ngunit mabait ang kanyang mga kaklase. Gusto niya ang math class at abala siya sa dodgeball tuwing break time. Nag-enjoy siya sa araw-araw bilang isang normal na 8 taong gulang na batang babae. Ang araw na ito ay espesyal. Ang routine check-up ni Emma, 1 beses sa 1 taon. At ang araw din upang ipahayag ang pasasalamat kay Dr. Reyes. Pagpasok nila sa silid konsultasyon, mainit na sinalubong sila ni Dr. Reyes. Ang laki mo na. Magandang araw po, Doktor. Bati ni Emma sa Filipino. Ang galing mo ng mag-Filipino, paghanga ni Dr. Reyes. Maayos ang check-up.
electrocardiogram, blood tests, ultrasound, lahat ng resulta ay nagpapakita ng ganap na paggaling ni Emma. Perpekto, masayang sinabi ni Dr. Reyes. Ang puso ni Emma ay ganap ng malusog, wala na siyang pinagkaiba sa normal na bata. Agad na lumuha si Kate. Doktor, maraming salamat po talaga. Hindi, si Emma mismo ang nagsumikap. Magiliw na hinaplos ni Dr. Reyes ang ulo ni Emma. Kinuha ni Emma ang isang papel mula sa kanyang bag. Ito ay isang drawing na ginawa ni Emma. Si Dr. Reyes, si punong nurse Tess, si Maring, si Bert, at sina Kate at Emma lahat ay magkahawak kamay at nakangiti. Doktor, ito po ang regalo. Tinitigan ni Dr. Reyes ang drawing. May luha rin sa kanyang mata. Salamat, aalagaan ko ito. Paglabas sa silid konsultasyon, naglakad sina Kate at Emma sa courtyard ng ospital. Tumigil silang dalawa sa ilalim ng puno ng sakura. Emma, naaalala mo ba? Ang 1 taon na ang nakalipas? Tanong ni Kate. Opo. Natakot po ako. Pero tinulungan po ako ng lahat. Oo. Ang mga Pilipino ang nagligtas sa atin. Kinuha ni Emma ang isang talulot ng sakura sa kanyang kamay. Mama, gusto ko pong maging doktor. Talaga. Oo. Ang ganda ng pangarap mo. Pero, tumingala si Emma sa kanyang ina. Matagal pa po bago ako maging doktor, hindi ba? Oo, anak. Kailangan mong mag-aral ng husto. Kaya, bago po iyon, nagpatuloy si Emma ng may seryosong ekspresyon. Gusto ko pong gawin ang kaya ko ngayon. Bisitahin ang mga kaibigan ko sa ospital, makinig sa kwento ng mga nangangailangan. Kahit maliit lang, gusto kong maging kapaki-pakinabang sa iba. Niyakap ni Kate ang kanyang anak. Ang isang 8 taong gulang na batang babae ay may ganito kalaking compassionate heart. Ito ay lumaki mula sa kabaitan na natanggap niya sa bansang ito. Nang gabing iyon, tumayo si Kate sa balcony ng apartment. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng message sa kaibigan niyang si Sarah. Sarah, ganap nang gumaling si Emma. Wala na siyang pinagkaiba sa normal na bata. Nagdesisyon kaming manatili sa Pilipinas. Ito na ang bago naming tahanan. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang tugon ni Sarah. Napakabuti. Taos-puso akong humahanga sa inyong tapang. Pakikumusta si Emma. Tumingala si Kate sa langit. Walang bituin na nakikita, ngunit tiyak na kumikinang ang mga ito sa isang lugar. Ang kinabukasan din ng kanyang anak ay tiyak na kumikinang. Kinabukasan ng umaga bago pumasok sa paaralan, sinabi ni Emma, Mama, magsasabi ako sa klase ko ngayon. Tungkol saan? Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Pilipinas, na may sakit ako at na tinulungan ako ng maraming tao. Seryoso ang ekspresyon ni Emma. Gusto kong malaman ng lahat kung gaano kahalaga ang kabaitan. Niyakap ni Kate ang balikat ng kanyang anak. Magandang ideya, anak. Tiyak na mapupukaw mo ang damdamin ng lahat. Sa kanyang puso, nagpasalamat si Kate sa bansang ito. Ang Pilipinas ang nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Ang mga Pilipino ang sumuporta sa kanila. Nang may walang bayad na pag-ibig, ang Philippine Medical Care ang nagdulot ng himala. At ngayon, ang kanyang anak ay naghahanda na ipasa ang pasasalamat na iyon sa susunod na henerasyon. Ang kabaitan na natanggap ay nais niyang ibalik sa iba. Ganyan umiikot ang pag-ibig. Naglakad si Kate papunta sa office ng NGO. Naghihintay pa rin doon ang consultation mula sa mga banyagang pamilyang nahihirapan sa medical expense. Ang kanyang misyon ay maghatid ng pag-asa sa kanila. Huwag po kayong sumuko. Maraming tao sa Pilipinas ang gustong tumulong sa inyo. Ang mga salitang iyon ang patuloy niyang sasabihin. Ang kuwento ni Emma ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lang. Ang batang babae ay lalaki, mag-aaral at balang araw ay magiging doktor. At tulad ng pagkaligtas sa kanya noon, siya ay magiging taong magliligtas sa iba. Ang ipinakita ng Pilipinas ay ang kabaitan ng tao na lumampas sa hangganan, hindi pera o posisyon, kundi ang inosenteng damdamin na gusto lang tulungan ang mga nangangailangan. Iyan ang nagligtas sa buhay ng isang batang babae at nagbago ng kanyang kinabukasan. Ang mga talulot ng sakura ay hinahangin at umaakyat sa kalangitan. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa huli. Ang inyong reaksyon, komento at pagpindot ng like ay malaking tulong sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita,